Naramdaman ni Eve na tila tinakasan na siya ng lahat ng santo sa langit. Huli na siya ng halos 1 oras sa kanyang job interview, gutom na gutom, at ang lalaking nakaupo sa tapat niya ngayon, na dapat sana ikanyang magiging boss, ay may mukhang parang kakain ng tao ng hilaw. Tapos, sa gitna ng lahat ng kamalasang iyon, ano ang sinabi nito? Tinanggap siya. Ano po? Sir, halos pabulong na tanong ni Evie, hindi makapaniwala sa narinig. Baka naman nabibingi lang siya sa gutom o sa kaba. Sumandal si Ryder Lopez sa kanyang swivel chair na gawa sa mamahaling katad, ang mga mata ay matalim pa ring nakatitig kay Evie. Kung may yelo lang sigurong lumabas sa mga mata nito, kanina pa siya naging ice sculpture. Ang gwapo sana, matangkad, matipuno ang katawan na bakat sa suot nitong navy blue suit, pero ang sungit. Grabe, parang laging may dalaw. I said, you're hired, Julius Ramirez. Unless bingi ka, ulit nito, may halong sarkasmo sa boses. Pwede ka nang magsimula bukas. 8 at sharp. The former secretary will orient you sa mga dapat mong gawin bago siya tuluyang umalis. Pakiramdam ni Evie ay nananaginip siya. Totoo ba to? Matapos ang halos 2 linggong paghahanap ng trabaho sa Maynila, ang pagtitiis sa masikip at maingay na boarding house, ang tipid-tipid na pagkain para lang umabot ang kakarampot niyang pera, heto't may trabaho na siya. At hindi lang basta trabaho, sekretarya ng ICC ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng sasakyan sa bansa, ang Lopez Group of Companies. Parang suntok sa buwan. Kanina lang, habang nagmamadali siyang bumaba ng jeep galing sa Quiapo, kung saan siya nakakuha ng kopya ng dyaryo para sa classified ads, halos maiyak na siya sa frustrasyon. Ang init, ang usok, ang siksikan ng mga tao. Nahihilo siya, at ang suot niyang bestida na minsan lang niyang nasuot noong graduation niya sa high school ay medyo lukot na at amoy araw pa. Ang luma niyang sapatos, medyas pa ng kapatid niyang bunso ang hiniram niya. Kumakalam na rin ang sikmura niya dahil tinapay lang at tubig ang almusal niya kaninang 6:00. Nang makita niya ang address ng Lopez Group sa Makati, akala niya ay himala na. Pero naligaw pa siya. Ang Ayala Avenue pala ay napakahaba at napakaraming naglalakihang gusali. Nang sa wakas ay matunton niya ang building, halos himatain siya sa taas nito. Pagpasok niya sa lobby, para siyang nalula sa sobrang ganda at gara. Ang lamig ng aircon, ang kintab ng sahig, ang mga taong naka-corporate attire na parang mga artista sa telebisyon. Nahiya siya sa sarili niya. Miss, para sa interview po ba kay Ian Lopez? Tanong ng babae sa front desk. Maganda ito at mukhang mabait, pero napansin ni Evie ang bahagyang pagtaas ng kilay nito nang sipatin siya mula ulo hanggang paa. Oo po, sagot niya, pilit nang umiti. Evie Ramirez po. Ay, kanina pa po kayo hinihintay. Pero, kani-kanina lang, may lumabas na umiiyak. Mukhang hindi maganda ang mood ni Sir Ryder ngayon, pabulong na sabi nito, na may kasamang makahulugang tingin. Lalo siyang kinabahan. Patay. Mukhang wala na talaga siyang pag-asa. Pero heto siya ngayon, kaharap ang masungit na SE, at sinasabi nitong tanggap na siya. Ano kayang nakain ito? Enmith Ramirez, are you still with me? Untag ni Ryder, napansin marahil ang pagkatulala niya. Ah, opo, sir. Pasensya na po. Nagulat lang po ako, mabilis niyang sagot, pinipilit itago ang panginginig ng mga kamay niya sa ilalim ng mesa. Maraming salamat po sa oportunidad. Hindi po kayo magsisisi. Isang matipid na ngiti, kung ngitingang matatawag iyon, ang sumilay sa labi ni Ryder. Ngiti na parang nang aasar. We'll see about that. Ayoko sa lahat yung mga empleyadong pa-cute, yung akala mo naghahanap ng boyfriend imbes na trabaho. Gets mo? Napalunok si Evie. Patutsada ba iyon sa dati nitong sekretarya? O baka naman sa kanya? Agad niyang sinipat ang sarili. Simple lang naman ang suot niya, walang kolorete sa mukha maliban sa manipis na lip gloss na bigay ng pinsan niya. Hindi naman siguro siya mukhang pa-cute. Oo po, sir. Naiintindihan ko po, mahina niyang tugon. Nandito po ako para magtrabaho ng maayos at matuto. Good. Tumayo si Ryder, senyales na tapos na ang usapan. Si department bago ka umuwi para sa mga papeles. And Ms. Ramirez, dagdag nito, nang nasa may pinto na si Evie, one wrong move, you're out. Malinaw.
para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kislap ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng kaba at takot. Mukhang hindi magiging madali ang trabahong ito. Ang amo niya, parang tigre na anumang oras ay pwedeng manakmal. Malinaw po, Sir Ryder, sagot niya, pilit pinatatag ang boses. Paglabas niya ng opisina ni Ryder, nakahinga siya ng maluwag. Pero kasabay noon ang bigat sa dibdib. Totoo, masaya siyang may trabaho na. Ito na ang simula ng pangarap niya para sa pamilya niya sa probinsya. Makakapagpadala na siya ng pera kay nanay para sa gamot nito at sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Pero ang amo niya parang napakasama ng ugali. Habang naglalakad siya palabas ng building, hindi niya maiwasang isipin ang mga sinabi ni Ryder. Yung tungkol sa cute at naghahanap ng boyfriend. Ano kaya ang nangyari sa dati nitong sekretarya? Bakit ito umalis na umiiyak? At bakit, sa kabila ng pagiging huli niya, ng simple niyang ayos, ng halatang kaba niya, ay tinanggap pa rin siya? Anong klaseng pagsubok kaya ang naghihintay sa kanya sa kumpanyang ito? Napatigil si Evie sa tapat ng isang coffee shop sa ground floor ng building. Naamoy niya ang bango ng kape at mga pastry. Napahawak siya sa tiyan. Gutom na talaga siya. Pero mas nangingibabaw ang libo-libong tanong sa isip niya. Hi, Evie, kausap niya sa sarili. Kaya mo to, para sa pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, may isang munting tinig na bumubulong, sana nga kayanin mo. Dahil mukhang ang pinasok mong ito ay hindi lang basta trabaho, kundi isang malaking gulo. Napatingala siya sa nagtataasang mga gusali ng Makati, kumikinang sa sikat ng hapon. Ang laki ng Maynila. At sa laki nito, pakiramdam niya, lalo siyang lumiit. Pero kailangan niyang magpakatatag. Para sa mga pangarap niya. Para sa kanila. Kahit pa ang kaharapin niya araw-araw ay isang amo na parang mailaging dalang bagyo. Lumipas ang unang linggo ni Evie sa Lopez Group of Companies na para siyang naglalakad sa ibabaw ng mga itlog. Bawat kilos, bawat salita, pinag-iisipan niyang mabuti. Si Sir Ryder, sa kabila ng pagiging istrikto at masungit, ay tila profesional naman sa mga unang araw. Puro trabaho ang utos, puro deadlines ang habol. Nakahinga ng kaunti si Eve. Baka naman nasobrahan lang siya ng praning noong una. Pero nagsimula ang lahat sa isang simpleng komento. Enrique Ramirez, sabi ni Ryder isang hapon, habang inaabutan siya ni Evie ng mga dokumentong kailangan nitong pirmahan. Nakatitig ito sa kanya, hindi sa papeles. That's a nice color on you. Bagay sa kutis mo. Suot ni Evie ang lumanyang bestida na kulay peach, isa sa ilang disenteng damit na dala niya. Napakurap siya. Salamat po, sir. Simpleng papuri lang naman, pero iba ang dating sa kanya. May kung anong kislap sa mga mata ni Ryder na hindi niya gusto. Hindi na nasundan iyon agad. Pero paglipas ng ilang araw, habang nagtitimpla siya ng kape para dito, isa sa mga hindi niya inaasahang tungkulin bilang sekretarya ng SE, bigla itong nagsalita mula sa likuran niya, halos ikatalo niya sa gulat. Alam mo, Evie, you have a certain charm. Yung tipong hindi nakakasawa tingnan. Nabitawan niya ng bahagya ang hawakan ng tasa. Buti na lang at hindi natapon. Sir! Ngumisi ito, yung ising parang may ibang kahulugan. Relax. Compliment yun. Masyado kang seryoso. Hindi na siya sumagot. Pinilit niyang humiti, pero alam niyang pilit lang iyon. Mula noon, naging mas madalas ang mga komento ni Ryder. Minsan, tungkol sa ayos ng buhok niya. Minsan, tungkol sa ngiti niya. Isang beses, habang nag-o-overtime sila, tinanong siya nito kung may boyfriend na ba siya. O wala po, sir. Hindi ko po priority yun ngayon, sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Sayang naman, sabi nito, habang nakatingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. Is pretty girl like you, dapat may nag-aalaga. Pakiramdam ni Evie ay unti-unti siyang sinasakal. Ang mga papuriti ni Ryder ay hindi na niya matanggap bilang simpleng kabaitan. May pahiwatig. May intensyon. Naaalala niya ang babala nito noong unang araw. Ayoko sa lahat, yung mga empleyadong pa-cute, yung akala mo naghahanap ng boyfriend imbes na trabaho. Siya ba ang sinusubukan nito? Para makita kung bibigay siya.
Para makita kung isa rin siya sa mga babaeng madaling makuha sa mga matatamis na salita at pabulosyong mga komento. Galit ang nagsimulang umusbong sa dibdib niya. Galit dahil kailangan niyang tiisin ang mga ganitong sitwasyon para lang sa trabaho. Galit dahil ang lalaking ito, na mayaman at makapangyarihan, ay ginagamit ang posisyon nito para sa mga ganitong bagay. Pero kasabay ng galit ay ang pagkabigo. Bigong-bigo siya dahil akala niya, ito na ang pagkakataon niyang umangat sa buhay, na makatulong sa pamilya niya. Pero paano kung ang kapalit nito ay ang dignidad niya? Isang Biyernes ng hapon, tinawag siya ni Ryder sa opisina nito. Pagpasok niya, nakita niyang may 2 wine glass sa mesa nito at isang bote ng mamahaling alak. "Eve, come in." "Maupo ka," sabi nito, umiti ng malapad. Iba ang ngiti nito ngayon. Mas mapang-akit. O baka imahinasyon lang niya? Umupo si Evie sa silyang nasa tapat ng mesa nito, pinipilit na huwag ipakita ang kaba. "Good job this week," simula ni Ryder, sinasalinan ang 2 baso. "I'm impressed with your efficiency. Mabilis kang matuto." "Salamat po, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko." Iniabot nito sa kanya ang isang baso. "Let's have a drink. A small celebration for a job well done." Tinitigan ni Evie ang baso. Alak. Sa oras ng trabaho. Silang 2 lang. Parang may pulang bandila na iwinagayway sa harap niya. "Naku, sir, pasensya na po. Hindi po kasi ako umiinom," magalang niyang tanggi. "At may tatapusin pa po akong report." Bahagyang nawala ang ngiti ni Ryder. "Come on, Evie. Isang cultural translations, come. Konting-konti lang. Para naman marelax ka. You've been working too hard." Lumapit ito sa kanya, inilapag ang baso sa mesang nasa gilid niya. "Besides, I want to get to know you better. Outside of work." Ang mga salitang iyon. Get to know you better. Outside of work. Iyon na. Iyon na ang linyang hindi na niya kayang palampasin. Tumayo si Evie. Nanginginig ang mga kamay niya, pero tinatagan niya ang kanyang boses. "Sir Ryder," simula niya, tinitingnan ito ng diretsyo sa mga mata. "Nagpapasalamat po ako sa oportunidad na ibinigay ninyo sa akin. Pero hindi ko po yata kayang magtrabaho sa isang environment na ganito." Napakunot ang noo ni Ryder. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig ko pong sabihin, sir, ay hindi po ako komportable sa mga komento ninyo, sa mga paanyaya ninyo. Nandito po ako para magtrabaho bilang sekretarya ninyo, hindi para sa ibang bagay." Ramdam niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak sa harap nito. Natawa si Ryder pero halatang pilit. "Evie, you're being too sensitive." "Nagbibiro lang ako. Can't you take a joke?" "Kung biro po yun, sir, hindi po nakakatuwa," matigas niyang sagot. Ang galit at pagkabigo ay naghahalo na sa kanyang dibdib, parang sasabog na. "Alam ko pong kailangan ko ang trabahong ito. Marami pong umaasa sa akin. Pero mas kailangan ko pong respetuhin ang sarili ko." Huminga siya ng malalim. "Sir Ryder, nagre-resign na po ako." Natigilan si Ryder. Ang pagiging kampante sa mukha nito ay biglang napalitan ng gulat. Hindi lang gulat. Parang may halong inis at hindi makapaniwala. "What? You're quitting?" Dahil lang doon? Tumaas ang boses nito. "Alam mo ba kung gaano karaming babae ang nagkakandara pa para sa posisyon mo? Para makatrabaho ako?" "Opo, sir." "Alam ko po," sagot ni Evie, ang puso niya ay parang dinudurog. Ang bigat-bigat. Alam niyang sinasayang niya ang isang malaking oportunidad. Paano na ang nanay niya? Ang mga kapatid niya? Pero mas hindi niya kayang sikmurain ang manatili pa roon. "Pero hindi po ako katulad nila. Pasensya na po." Tumalikod na si Evie, handa nang kunin ang ilan niyang gamit sa kanyang maliit na lamesa sa labas. "Sandali," pigil ni Ryder, ang boses ay mas kalmado na ngayon, pero may bakas pa rin ang pagkalito. "Are you serious? Aalis ka na lang basta?" Humarap siyang muli. "Opo, sir. Seryoso po ako." Ang bigat sa dibdib niya ay parang bato, pero may kaakibat na ring kaunting gaan. Gaan dahil pinili niya ang tama.
Gaan dahil pinanindigan niya ang sarili niya. Kinuha ni Evie ang kanyang shoulder bag mula sa kanyang mesa. Ang laman lang noon ay ang payong niya, ang pitaka na halos wala ng laman at ang panyo na bigay ng nanay niya. Wala na siyang ibang personal na gamit doon. Hindi pa nga siya nakakapag-display ng picture ng pamilya niya. Naglakad siya patungo sa pinto, bawat hakbang ay parang ang bigat. Nang nasa may pintuan na siya, lumingon siya. Nakatayo pa rin si Ryder sa gitna ng opisina nito, nakatingin sa kanya. Ang mukha nito ay hindi na galit kundi blanko. Parang hindi nito maintindihan ang nangyayari. Sa isang iglap, nakita ni Evie ang isang Ryder na hindi mukhang si. Isang Ryder na mukhang nalilito. Nasaktan ba niya ang ego nito? O baka naman talagang hindi nito inaasahan ang reaksyon niya? Hindi na niya hinintay ang sagot. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Habang naglalakad siya palayo sa opisina ni Ryder, palayo sa gusaling iyon na minsan niyang pinangarap na maging bahagi ng kanyang tagumpay, hindi niya napigilang mapaiyak. Tahimik lang siyang umiiyak habang naghihintay ng elevator. Ang sakit. Ang bigat. Ang hirap. Paglabas niya ng building, sumakay agad siya ng jeep. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang mag-isip. Paano na ngayon? Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pera. Nasa Maynila siya, mag-isa. Pero sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kapayapaan. Isang kapayapaan na nagmumula sa kaalamang ginawa niya ang tama. Hindi niya ipinagpalit ang kanyang dignidad para sa pera o posisyon. Si Ryder naman, naiwang nakatulala sa kanyang opisina. Tinitingnan niya ang pinto kung saan lumabas si Evie. Ang babaeng iyon. Iba siya. Hindi siya tulad ng iba. Lahat ng mga naunang sekretarya niya, kapag binigyan niya ng kaunting atensyon, o kapag nagpakita siya ng interes, agad bumibigay. Ang iba pa nga, sila pa ang nagpaparamdam. Pero si Evie tinanggihan siya. Umalis ito. Isang pakiramdam na hindi pamilyar ang gumapang sa kanya. Hindi inis. Hindi galit. Kundi pagtataka. At marahil, isang kurot ng panghihinayang. Bakit siya umalis? At bakit parang may kung anong kumirot sa dibdib niya nang makita niya itong papalayo? Ilang araw na ang lumipas mula nang mag-resign si Evie, pero si Ryder hindi pa rin matahimik. Ang imahe ni Evie na matapang na tumatanggi sa kanya, na may dignidad na lumalabas sa kanyang opisina, ay paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Lalo na ng isang babaeng tulad ni Evie, simple, probinsyana, at halatang nangangailangan ng trabaho. Sinubukan niyang baliwalain. Nag-hire siya agad ng bagong sekretarya, isang maganda at sopistikadang babae na rekomendado ng isa sa mga board members. Pero kahit gaano kahusay at kaakit-akit ang bago niyang sekretarya, hindi niya maiwasang ikumpara ito kay Evie. May kulang. May iba. Ang dating mga biro at hipapuri na ginagawa niya sa mga babaeng empleyado niya, na dati parang laro lang sa kanya, ngayon ay may ibang dating na. Naalala niya ang sinabi ni Evie, kung biro po iyon, sir, hindi po nakakatuwa. Para siyang sinampal ng katotohanan. Totoo, hindi nga nakakatuwa. Bastos pala ang dating. Ngayon niya lang na-realize. Sa gabi, pag-uwi niya sa kanyang malaki at malungkot na penthouse, hindi niya maiwasang maisip si Evie. Ano na kaya ang ginagawa nito? Saan ito napunta? Nakahanap na kaya ito ng bagong trabaho? O baka naman umuwi na ito sa probinsya? Ang ideyang iyon, na baka hindi na niya muling makikita si Evie, ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan. Bakit siya nagkakaganito sa isang babaeng saglit lang niyang nakasama? Isang babaeng tinanggihan pa siya. Damn it, Ryder. What's wrong with you? Bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa city lights mula sa kanyang bintana. She's just a girl. Marami pang iba dyan. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi maalis sa isip niya si Evie. Ang tapang nito. Ang dignidad. Ang mga matang iyon na puno ng determinasyon, kahit na may bahid ng takot. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang opisina, bigla niyang naalala ang resume ni Evie. Nandoon ang address nito sa probinsya. Isang maliit na bayan sa Laguna.
Hindi niya alam kung anong sumanib sa kanya. Basta na lang niya tinawagan ang kanyang driver. Prepare the car. Pupunta tayo sa Laguna. Sir. Ngayon po, gulat na tanong ng driver. Yes. Now. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Ryder. Ano ba itong ginagawa niya? Susundan niya ang isang babaeng umalis sa kumpanya niya. Para ano? Para humingi ng tawad? Para pabalikin ito? O para lang makita ito ulit? Ang totoo, hindi niya alam. Ang alam lang niya, kailangan niyang makita si Evie. Kailangan niyang malaman kung bakit ito ganoon ka-espesyal, kung bakit ito hindi maalis sa isip niya. Nakarating sila sa bayan nila Evie ng dapit hapon. Maliit lang ang bayan, simple, tahimik. Malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Nagtanong-tanong sila hanggang sa matunton nila ang bahay ng mga Ramirez. Isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpitagping yero at kahoy, pero malinis ang bakuran at may mga tanim na halaman. Bumaba si Ryder ng sasakyan, medyo alanganin. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya, sa kanyang mamahaling kasuotan, sa kanyang magarang sasakyan. Para siyang alien na napadpad sa ibang planeta. Nakita niya si Evie sa may bakuran, nagdidilig ng mga halaman. Nakapantalon lang ito at lumang t-shirt, nakatali ang buhok. Walang makeup pero mas gumanda ito sa paningin niya. Simple. Natural. Nang makita siya ni Evie, natigilan ito. Ang hawak nitong tabo ay nabitawan. Gulat na gulat. Sir Ryder, hindi makapaniwalang tanong ni Evie. Anong ginagawa ninyo rito? Lumapit si Ryder, hindi alam kung anong sasabihin. Evie. Napakamot siya sa batok. Ang isisi na sanay magbigay ng utos, ngayon ay parang batang nawawala. Pumasok po muna kayo, sabi ni Evie, bahagyang nakabawi sa pagkagulat. Kahit na may halong pagtataka at kaba, hindi pa rin nawala ang pagiging magalang nito. Sa loob ng bahay, mas lalong nakaramdam ng hiya si Ryder. Ang liit ng sala nila pero malinis at maayos. May mga lumang litrato sa dingding. May amoy ng nilulutong ulam mula sa kusina. Simple pero may init. May pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Lumabas ang isang babaeng may edad na, marahil ay ina ni Evie. Umiti ito sa kanya. Magandang hapon po. Ako po si Aling Martha, nanay ni Evie. Kayo po siguro si Sir Ryder, yung boss ni Evie sa Maynila? Tumango si Ryder. Magandang hapon din po. Ryder Lopez po. Nagmano siya kay Aling Martha, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Naku, pasensya na kayo sa bahay namin, Hijo. Munti lang, sabi ni Aling Martha, habang pinapaupo siya sa isang silyang yantok. Evie, anak, ipagtimpla mo ng mainom si Sir Ryder. Huwag na po kayong mag-abala, mabilis na sabi ni Ryder. Saglit lang po ako. Umupo siya, pakiramdam niya ay hindi siya bagay sa lugar na iyon. Pero habang pinagmamasdan niya si Evie na nagtitimpla ng juice sa kusina, habang nakikipag-usap siya kay Aling Martha tungkol sa buhay sa probinsya, may kung anong kumakalma sa kanya. Nalaman niyang may sakit sa puso si Aling Martha. Nalaman niyang si Evie ang inaasahan ng pamilya para sa pag-aaral ng dalawa pa nitong nakababatang kapatid. Kaya pala ganoon na lang ang determinasyon ni Evie na magkatrabaho. Kaya pala, nang maihain ni Evie ang juice, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan, habang si Aling Martha ay pumasok muna sa silid para magpahinga. Evie, simula ni Ryder, maseryoso na ngayon. I came here to apologize. Nagulat si Evie. Mag-sorry po. Para saan, sir? For how I acted. Sa mga sinabi ko. I was unprofessional. And jerk, amin niya, medyo nahihirapang sabihin ang huling salita. Hindi siya sanay umamin ng pagkakamali. Nakita niya ang bahagyang paglambot sa mukha ni Evie. Okay lang po yun, sir. Tapos na po yun. No, it's not okay, git ni Ryder. I realized you were right. Tama ka sa ginawa mo. At hinahangaan kita dahil doon. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Evie. Salamat po, sir. And I also came here to ask you to come back. Natigilan si Evie. Bumalik po? Sa kumpanya? Yes,
I need you, Evie. I mean, the company needs you. You're a good worker. Efficient, smart. At may prinsipyo ka. Yun ang pinaka-importante. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Evie. Pero, sir, paano po kung maulit-ulit yung si? It won't happen again, putol ni Ryder. Ang boses ay puno ng sinseridad. Is promise. Magiging striktong profesional na lang ang pakikitungo ko sa'yo. Boss mo ako, sekretarya kita. Hanggang doon lang. Unless nag-aalangan siyang ituloy. Unless ano po, sir? Huminga ng malalim si Ryder. Ito na. Sasabihin na niya. Unless you'd be willing to see me outside of work. Not as your boss. But as Ryder. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ni Evie. Ang mga mata nito ay nanlaki. Ang bibig ay bahagyang nakaawang. Sir, hindi ko po alam di. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, mabilis na sabi ni Ryder. Pag-isipan mo. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan sa iyo na hindi ako yung boss na masungit at mayabang na nakilala mo. Na may iba pa sa akin. Hindi makapagsalita si Evie. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Si Sir Ryder. May gusto sa kanya? Hindi ka panipaniwala. I understand if you say no, dagdag ni Ryder, nakikita ang pagkalito sa mukha ni Evie. Pero sana, bumalik ka sa trabaho. Kailangan ka namin. Kailangan kita. Ang huling dalawang salita ay halos pabulong na lang, pero sapat na para marinig ni Evie. Isang kilig ang biglang dumaloy sa buong katawan ni Evie. Isang kilig na hindi niya inaasahan. Si Ryder Lopez, ang supladong nandito sa harap niya, sa maliit nilang bahay, nagpapakumbaba at umaamin ng nararamdaman. Pero kasabay ng kilig ay ang takot. Paano kung laro lang ito ulit? Paano kung isa lang itong mas malaking pagsubo? Tiningnan ni Evie si Ryder. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pag-asa. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang Ryder na hindi lang boss, kundi isang tao. Isang taong marahil, tulad niya, ay naghahanap din ng isang bagay na totoo. Pag-iisipan ko po, sir, mahinang sabi ni Evie. Ngumiti si Ryder. Isang tunay na ngiti. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. At sa ngiting iyon, naramdaman ni Evie ang isang munting pag-asa. Pag-asa na baka nga, may magandang naghihintay sa kanya. Pag-asa na baka nga, ang pagkabighaning ito ay hindi lang isang panaginip. Nang paalis na si Ryder, habang papalubog na ang araw at nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong paligid, hindi niya maiwasang lumingon muli kay Evie na nakatayo sa may pintuan nila. May kung anong nagsasabi sa kanya na ang desisyon niyang puntahan ito sa probinsya ay tama. Na ang pagpapakumbaba niya ay sulit. Dahil sa babaeng iyon, may nakita siyang kakaiba. Isang bagay na matagal na niyang hinahanap pero ngayon lang niya natagpuan. At sa pag-alis niya, isang tanong ang naiwan sa isip ni Evie, kaya niya bang sugalan ang puso niya para sa isang lalaking minsan na siyang sinubukan? Kaya niya bang bigyan ng pagkakataon ang isang pag-ibig na tila suntok sa buwan? Bumalik si Evie sa Maynila dala ang isang bagong pag-asa at isang pusong puno ng agam-agam. Tinanggap niya ulit ang trabaho bilang sekretarya ni Ryder at tinanggap din niya ang alok nitong. Makilala pa siya ng lubusan. Hindi bilang boss at empleyado, kundi bilang Ryder at Evie. Ang mga unang linggo ay puno ng kilig at paninibago. Mas naging maalalahanin si Ryder, hindi na ito kasing sungit ng dati, bagamat nandoon pa rin ang pagiging istrikto nito sa trabaho. Madalas silang sabay mag-lunch, minsan sa labas, minsan sa opisina lang ni Ryder, nag-order ng pagkain. Nagkakaroon sila ng mga simpleng kwentuhan tungkol sa buhay-buhay, sa mga pangarap, sa mga nakakatawang karanasan. Unti-unti, nakikita ni Evie ang ibang side ni Ryder, ang Ryder na marunong tumawa, ang Ryder na may malasakit, ang Ryder na mukhang seryoso sa kanya. Pero alam ni Evie na hindi magiging madali ang lahat. Ang pinakamalaking hadlang, ang pamilya niya. Nang ibalita niya kay Aling Martha ang tungkol sa namumuong relasyon nila ni Ryder, hindi ito natuwa. Bagkus, nag-alala ito ng husto. Anak, sigurado ka ba dyan? Tanong ni Aling Martha isang gabi nang tumawag si Evie. Mayaman yang si Ryder. Ibang-iba ang mundo ninyo.
Baka naman pinaglalaruan ka lang yan. Nay, iba na po si Sir Ryder ngayon. Seryoso po siya sa akin, paliwanag ni Evie, kahit na may kaunting kaba sa dibdib. Alam niyang mahirap paniwalaan. Seryoso? Paano mo nasabi? Kilala mo ba talaga siya, anak? Ang pamilya niya? Ang nakaraan niya, sunod-sunod na tanong ng ina. Ramdam ni Evie ang takot sa boses nito. Takot na baka masaktan lang siya. Ang mga kapatid ni Evie, lalo na ang panganay niyang kapatid na si Ben, na nagtatrabaho bilang construction worker sa Maynila, ay mas lalong tutol. Evie, wag kang magpaloko dyan, galit na sabi ni Ben nang minsang magkita sila. Mga mayayamang yan, ginagawa lang laruan ang mga babaeng tulad mo. Kapag nagsawa na, iiwan ka lang sa ere. Alam ko na iyang mga istoryang yan. Kuya, hindi naman po ganoon si Ryder, depensa ni Evie. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Tinutulungan niya tayo. Totoo, mula nang bumalik siya sa trabaho, mas naging maalwan ang buhay nila. Nakakapagpadala siya ng mas malaking pera, at minsan, si Ryder mismo ang nagbibigay ng tulong pinansyal para sa gamot ni Aling Martha, kahit hindi humihingi si Evie. Tulong? O baka naman pambayad yan sa'yo, mapanghusgang sabi ni Ben. Nasaktan si Evie sa sinabi ng kapatid. Kuya, ang sama mo namang magsalita. Hindi ako ganoong klaseng babae. Hindi nga ba? Evie, gumising ka. Mayaman yan, tayo mahirap. Anong makukuha niyan sa'yo kundi alam mo na? Ang mga salitang iyon ay parang punyal na sumaksak sa puso ni Evie. Ang pamilya niya, ang mga taong inaasahan niyang susuporta sa kanya, sila pa ang humuhusga sa kanya at kay Ryder. Si Ryder naman, sa kabila ng pagiging abala sa kumpanya, ay sinisikap na makilala ang pamilya ni Evie. Isang weekend, nag-aya itong pumunta sa Laguna para formal na ipakilala ang sarili. Dala nito ang mga pasalubong, prutas, groceries, at isang maliit na GC para sa mga kapatid ni Evie. Pero ang pagbisitang iyon ay naging isang malaking disaster. Si Aling Martha, bagamat magalang pa rin, ay halatang hindi komportable. Panay ang mga pahiwatig nito tungkol sa agwat ng kanilang estado sa buhay. Si Ben naman, hayag ang pagkasuklam. Hindi nito pinapansin si Ryder, at kung kakausapin man, puro pasaring at masasakit na salita. Sir Ryder, sabi ni Ben habang naghahapunan sila, ang tono ay puno ng sarkasmo. Ano ho bang nagustuhan ninyo sa kapatid ko? Sa dami ng magagandang babae sa Maynila, bakit isang probinsyanang tulad niya? Napatigil si Ryder sa pagkain. Tiningnan niya si Ben ng diretsyo. Mahal ko si Evie, simpleng sagot niya, pero may bigat. At wala akong pakialam kung probinsyana siya, o kung ano pa man ang tingin ninyo sa kanya. Ang importante, mahal ko siya, at nirerespeto ko siya. Respeto. O baka naman alam mo na, kailangan lang ng pampalipas oras, hindi pa rin tumitigil si Ben. Kuya, saway ni Evie, nangingilid na ang luha. Nahihiya siya kay Ryder. Nahihiya siya sa inaasal ng kapatid niya. Tumigil ka na, Ben, utos ni Aling Martha, nakikita ang tensyon. Pero huli na ang lahat. Ang hapunan na dapat sana ay magiging masaya ay napuno ng galit, selos at takot. Si Ryder, bagamat pinipilit na maging kalmado, ay halatang nasasaktan sa mga paratang ni Ben. Nakikita ni Evie ang frustration sa mga mata nito. Ang lalaking kinatatakutan ng lahat sa kumpanya, ngayon ay parang isang akusadong walang kalaban-laban. Nang gabing iyon, bago umuwi si Ryder, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni Evie ng sarilinan sa mailabas ng bahay. Evie, I'm sorry, sabi ni Ryder, ang boses ay malungkot. Sorry kung nahihirapan ka dahil sa akin. Kung pati pamilya mo nagagalit sa'yo. Umiling si Evie, pinipigilan ang pag-iyak. Ryder, hindi mo kasalanan. Sila lang talaga hindi nila maintindihan. Pero paano kung tama sila, tanong ni Ryder, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Paano kung hindi talaga tayo para sa isa't isa? Masyadong malaki ang agwat natin. Masyadong maraming hadlang. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Evie. Si Ryder ba sumusuko na? Ang takot na baka iwan siya nito ay biglang nanaig. Ryder, anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim si Ryder. Evie, mahal kita. Sobra. Pero ayokong masaktan ka pa. Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo.
Pero paano ako? Halos pabulong na sabi ni Evie, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Paano tayo? Niyakap siya ni Ryder ng mahigpit. Hindi ko alam, Evie. Hindi ko alam. Ang yakap na iyon ay puno ng pagmamahal, pero puno rin ng sakit at kawalan ng pag-asa. Pakiramdam ni Evie ay gumuho ang mundo niya. Ang pangarap niyang simpleng pag-ibig, ang pangarap niyang pamilyang tatanggap sa kanya at sa taong mahal niya, parang naglalaho na. Habang papalayo ang sasakyan ni Ryder, naiwan si Evie na umiiyak sa dilim. Ang galit niya sa kapatid, ang takot na mawala si Ryder, ang bigat ng responsibilidad sa pamilya, lahat ay naghahalo-halo sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagiging biktima. Biktima ng kahirapan. Biktima ng mapanghusgang lipunan. Biktima ng isang pag-ibig na tila ipinagkakait sa kanya ng tadhana. Pumasok siya sa bahay na bagsak ang mga balikat. Nakita niya si Aling Martha na naghihintay sa kanya sa sala, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anak ti. Hindi na nakapagsalita si Eve. Niyakap na lang niya ang ina at doon humagulgol. Nay, ang sakit-sakit po, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Mahal ko po si Ryder. Pero bakit ganito? Bakit parang ang hirap-hirap? Niyakap siya ni Aling Martha ng mahigpit. Anak, lahat ng bagay may dahilan. Kung talagang kayo ang para sa isa't isa, gagawa ang tadhana ng paraan. Pero kung hindi kailangan mong maging matatag. Ang mga salitang iyon ay hindi gaanong nakatulong para pagaanin ang loob ni Evie. Ang alam lang niya, nasasaktan siya. At natatakot siya. Natatakot siyang baka nga, tama ang pamilya niya. Baka nga, ang pag-ibig nila ni Ryder ay isang pagkakamali lang. Isang pangarap na kailanman ay hindi magkakatotoo. Sa Maynila, si Ryder ay hindi rin mapakali. Ang mga salita ni Ben ay umuukil-kil sa kanyang isip. Ang mukha ni Eve na puno ng luha. Ang pagtutol ng pamilya nito. Totoo, mayaman siya. May pangalan. May kapangyarihan. Pero sa harap ng pag-ibig, sa harap ng pamilya ni Evie, para siyang pulubi. Isang pulubing nagmamakaawa para sa pagtanggap. Pero hindi siya susuko. Hindi niya kayang sukuan si Evie. Mahal niya ito. At gagawin niya ang lahat para patunayan iyon, hindi lang kay Evie, kundi pati na rin sa pamilya nito. Kahit na ang kapalit nito ay ang harapin ang galit at paghusga ng lahat. Ang laban para sa kanilang pag-ibig ay nagsisimula pa lang. At alam ni Ryder, ito ang magiging pinakamahirap na laban ng buhay niya. Lumipas ang ilang linggo na puno ng tensyon at kalungkutan para kina Evie at Ryder. Si Evie, pilit na nagpapakatatag sa trabaho, pero halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang dating sigla at ngiti ay napalitan ng isang mapait na determinasyong itaguyod ang pamilya kahit nawasak ang puso. Si Ryder naman, bagamat sinusubukang maging normal sa harap ni Evie, ay hindi maitago ang bigat ng dinadala. Alam niyang nasasaktan si Evie at iyon ang pinakamasakit para sa kanya. Ang komunikasyon nila ay naging formal. Puro trabaho. Wala na ang mga biruan, ang mga palihim na sulyap, ang mga lunch date na puno ng tawanan. Para silang bumalik sa dati, noong una silang nagkakilala, boss at sekretarya. Pero ngayon, may kirot. May panghihinayang. Isang araw, hindi na nakatiis si Evie. Ang bigat sa dibdib niya ay parang sasabog na. Kailangan niyang makausap ang pamilya niya. Kailangan niyang ipaintindi sa kanila ang nararamdaman niya. Nagpaalam siya kay Ryder na uwi siya sa probinsya ng weekend. Pumayag ito agad, kahit na may bakas ng lungkot sa boses nito. Alam nito kung bakit siya uwi. Pagdating ni Evie sa Laguna, sinalubong siya ng katahimikan. Si Aling Martha ay nagluluto sa kusina, si Ben ay wala, marahil ay nasa trabaho. Ang mga nakababata niyang kapatid ay naglalaro sa labas. Naupo si Evie sa harap ng ina. Huminga siya ng malalim. Naiisimula niya, ang boses ay nanginginig. Kailangan po nating mag-usap. Tumingin si Aling Martha sa kanya, ang mga matay puno ng pag-aalala. Tungkol saan, anak? Tungkol ba kay Ryder? Tumango si Evie. Alam ko pong nag-aalala kayo para sa akin. Alam ko pong ayaw ninyong masaktan ako. Pero mahal ko po si Ryder. Napabuntong hininga si Aling Martha. Anak, hindi naman sa ayaw namin kay Ryder.
Ang sa amin lang, baka hindi kayo magkaintindihan sa maraming bagay. Iba ang buhay ninyo. Pero, Nay, sinusubukan naman po naming magkaintindihan, giit ni Evie. At si Ryder po, mabait siyang tao. Totoo po, yun. Hindi po siya tulad ng iniisip ninyo, o ni Kuya Ben. Paano mo nasisiguro yan, Evie? Dito na pumasok si Ben, kararating lang mula sa trabaho. Narinig nito ang huling sinabi ni Evie. Nga, Evie. Paano ka nakakasiguro na hindi ka lang niloloko ng mayaman na yon? Baka naman may iba yang motibo. Kuya, wala, tumaas na ang boses ni Evie, hindi na napigilan ang frustrasyon. Bakit ba ang hirap-hirap para sa inyong paniwalaan na pwedeng magmahal ang isang tulad ni Ryder sa isang tulad ko? Dahil mahirap lang tayo? Dahil probinsyana lang ako? Hindi sa ganoon, Evie, sagot ni Ben, medyo natigilan sa tindi ng emosyon ng kapatid. Pero praktikal lang kami. Mahirap ang buhay. At mas mahirap kung masasaktan ka lang sa huli. Pero mas masakit po itong ginagawa ninyo, hagulgol ni Evie, ang luha ay bumubuhos na. Mas masakit na yung sarili kong pamilya, hindi naniniwala sa akin, hinuhusgahan ako, hinuhusgahan yung taong mahal ko. Mahal ko si Ryder na kuya. At kung pipilitin ninyo akong mamili sa inyo at sa kanya, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Pero alam ko pong hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Aling Martha at ni Ben, nakita nila ang sakit, ang desperasyon, ang pagmamahal sa mga mata ni Evie. Hindi ito ang Evie na kilala nila, ang tahimik, ang masunurin. Ito ay isang Evie na handang ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Natahimik ang buong bahay. Ang tanging maririnig lang ay ang mga hikbi ni Evie. Maya-maya, lumapit si Aling Martha kay Evie at niyakap ito. Anak, patawarin mo kami, sabi nito, ang boses ay basag na rin. Patawarin mo kami kung nasaktan ka namin. Ayaw lang naming makita kang umiiyak. Pero naini. Naiintindihan ko na, sabi ni Aling Martha, hinahaplos ang buhok ni Evie. Kung mahal mo talaga siya, at kung mahal ka rin niya, sino kami para humadlang? Si Ben, nakatayo lang sa gilid, nakayuko. Ramdam niya ang bigat ng kanyang mga salita. Ang sakit na naidulot niya sa kapatid. Lumapit siya. Evie, sorry, mahinang sabi niya. Sorry kung naging makitid ang utak ko. Natakot lang talaga ako para sa'yo. Tumingin si Evie sa kuya niya, ang mga matay puno pa rin ng luha, pero may bahid na ng pag-asa. Kuya, kung talagang seryoso yang si Ryder sa'yo, dagdag ni Ben, medyo may pag-aatubili pa rin, kailangan niyang patunayan yan. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At iyon nga ang ginawa ni Ryder. Lingid sa kaalaman ni Evie, pagkaalis niya papuntang Laguna, si Ryder ay kumilos na. Nalaman niya mula sa isang kaibigan ang tungkol sa isang bakanting lot malapit sa bahay ng mga Ramirez. Isang lot na matagal nang gustong bilhin ni Aling Martha para sana pagtayuan ng mas maayos na bahay, pero hindi nila kaya. Binili ni Ryder ang lot. Pagkatapos, kumuha siya ng mga trabahador, kasama na si Ben, na binigyan niya ng magandang offer para pamahalaan ang construction at sinimulan ang pagpapatayo ng isang simpleng bahay. Hindi mansyon, kundi isang bahay na disente, matibay at sapat para sa pamilya ni Evie. Nang bumalik si Evie sa Laguna pagkalipas ng ilang linggo, dahil sa isang key emergency, na sinabi ni Aling Martha, napakana lang pala nila ni Ryder, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Isang bagong bahay ang nakatayo sa tabi ng luma nilang tirahan. Halo-halo ang pintura, pero matibay ang pundasyon. Kuya, ano to? Tanong ni Evie, nalilito. Lumabas si Ryder mula sa loob ng bagong bahay, may hawak na martilyo, medyo pawisan, pero nakangiti. Ang ngiting iyon, ang ngiting nagsasabing, para sa'yo to. Surprise, sabi ni Ryder, medyo nahihiya. Naiyak si Evie. Pero ngayon, luha na ng saya. Niyakap niya si Ryder ng mahigpit. Ryder, bakit? Dahil mahal kita, sagot ni Ryder, niyakap siya pabalik. At dahil gusto kong patunayan sa pamilya mo, lalo na sa kuya mo, sabay kindat kay Ben na nakangiti na ngayon, na seryoso ako sa'yo. Nahanda akong gawin ang lahat para sa'yo at para sa pamilya mo. Lumapit si Aling Martha at si Ben. Ryder, Hijo, sabi ni Aling Martha, ang mga mata ay nangingilid na rin. Salamat. Maraming salamat. Si Ben naman, inilahad ang kamay kay Ryder.
Pasensya ka na, bro, sa mga nasabi ko dati. Napatunayan mo na mali ako. Tinanggap ni Ryder ang kamay ni Ben at nakipagkamay. Walang anuman, Ben, pamilya na tayo. Ang mga salitang iyon, pamilya na tayo, ay musika sa pandinig ni Evie. Sa wakas, ang pag-asa ay naging katotohanan. Ang pag-ibig nila ni Ryder, na minsan ay tila imposible, ngayon ay tinatanggap na. Nang hapong iyon, sa harap ng bago nilang bahay, nagkaroon ng munting salu-salo. Simpleng handaan, pero puno ng tawanan, ng kwentuhan, ng pagmamahalan. Nakita ni Evie ang saya sa mukha ng kanyang ina, ang respeto sa mga mata ng kanyang kuya, para kay Ryder, ang pag-asang bumabalik sa kanilang pamilya. Habang pinagmamasdan niya si Ryder na nakikipagbiruan sa mga kapatid niya, naramdaman ni Evie ang isang matinding pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos, sa tadhana, at sa lalaking hindi sumuko sa kanya, sa kanila. Nang magpaalam na si Ryder para bumalik sa Maynila, sinamahan siya ni Evie hanggang sa sasakyan. Mahal kita, Evie, sabi ni Ryder, hinawakan ang mga kamay niya. At hinding-hindi na kita bibitawan. Mahal din kita, Ryder, sagot ni Evie, ang puso ay puno ng pag-ibig at kilig. Salamat sa lahat. Hinalikan siya ni Ryder sa noo. Isang halik na puno ng pangako, ng pagmamahal, ng isang kinabukasang magkasama nilang haharapin. Ang mga pagsubok ay hindi pa tapos, alam nila yon. Pero ngayon, mas matatag na sila. Dahil alam nilang may pag-ibig na nagbubuklod sa kanila, at may pamilyang sumusuporta sa likod nila. Ang pagpapatawad ay naghilom sa mga sugat, at ang pagkakasundo ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa. 5 taon. 5 taon ng tawanan, iyakan, tampuhan, suyuan, at higit sa lahat, ng walang sawang pagmamahalan. Iyon ang 5 taon na lumipas mula ng opisyal na maging magkasintahan sina Evie at Ryder, mula nang matanggap ng pamilya ni Evie ang kanilang relasyon, at mula nang magsimula silang bumuo ng mga pangarap ng magkasama. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga panahong sinusubok pa rin sila ng tadhana, mga problema sa kumpanya ni Ryder, mga alalahanin sa kalusugan ni Aling Martha, mga simpleng hindi pagkakaunawaan na nagdudulot ng panandali ang tampuhan. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo silang tumatatag. Mas lalo nilang napapatunayan na ang pag-ibig nila ay hindi isang ningas kugon lamang, kundi isang apoy na patuloy na nagliliyab, pinaiinit ang kanilang mga puso at pinagtitibay ang kanilang samahan. Si Evie, hindi na lang basta sekretarya ni Ryder. Naging katuwang na niya ito sa maraming bagay, hindi lang sa opisina kundi pati na rin sa buhay. Nakatapos siya ng kolehiyo sa kursong Business Administration, sa tulong at suporta ni Ryder. Ang dating probinsyanang utal-utal kung minsan, ngayon ay isa ng kumpiyansang babae, marunong humarap sa iba't ibang klase ng tao, at maisarili ng boses sa kumpanya, bagamat pinili pa rin niyang manatiling kanang kamay ni Ryder. Si Ryder naman, mas lalong naging responsable at mapagmahal. Ang dating suplado at mayabang na si natutong magpakumbaba, makinig, at unahin ang kapakanan ng iba, lalo na ni Evie at ng pamilya nito. Ang mga ngiti niya ay mas madalas na ngayon, at ang mga mata niya, laging may kislap ng pagmamahal tuwing napapatingin kay Evie. At ngayon, ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw ng kanilang pag-iisa. Nakatayo si Evie sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting bestida na bumagay sa kanyang payak na kagandahan. Hindi ito magarbo, hindi ito mamahalin, pero para sa kanya, ito ang pinakamagandang bestida sa buong mundo. Gawa ito ng kanyang nanay Martha, na ngayon ay masigla na at kasama niyang nag-aayos. Anak, ang ganda-ganda mo, sabi ni Aling Martha, nangingilid ang luha. Parang kailan lang, karga-karga pa kita. Ngayon, ikakasal ka na. Niyakap ni Evie ang ina. Nay, salamat po sa lahat. Kayo po ang inspirasyon ko. Sa labas ng simbahan, isang maliit at antigong simbahan sa kanilang bayan sa Laguna, naghihintay si Ryder. Suot niya ang isang barong Tagalog na lalong nagpatingkad sa kanyang kakisigan. Kasama niya si Ben, ang best man niya, na ngayon ay isa na sa pinagkakatiwalaan niyang mga tao, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa personal na buhay. Nang tumunog na ang kampana at magsimulang maglakad si Evie sa isle, kasama ang kanyang nanay Martha, hindi napigilan ni Ryder ang mapaluha. Ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang babaeng nagpabago sa kanya, ang babaeng ipinaglaban niya, heto na, papalapit sa kanya, handa nang makasama siya habang buhay. Ang seremonya ay simple pero solemn.
Ang mga salitang binitiwan nila sa isa't isa ay hindi lang mga pangako, kundi mga testimonya ng kanilang pagmamahalan, ng kanilang mga pinagdaanan, at ng kanilang pag-asang magkasama sa hirap at ginhawa. Ryder, sabi ni Evie, habang hawak ang mga kamay nito at nakatitig sa mga mata nito, noong una kitang makilala, akala ko isa kang bagyo na sisira sa buhay ko. Pero nagkamali ako. Ikaw pala yung araw na magbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Ikaw yung hangin na bumubuhay sa akin. At ikaw yung pangarap na hindi ko inaasahang matutupad. Mahal na mahal kita. Evie, mahal ko, sagot ni Ryder, ang boses ay puno ng emosyon. Dumating ka sa buhay ko noong panahong akala ko, nasa akin na ang lahat. Pero ipinakita mo sa akin na may kulang pa. Ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ng pamilya, ng pagpapakumbaba. Pinalambot mo ang matigas kong puso. Binigyan mo ng direksyon ang buhay ko. Pangako, aalagaan kita, mamahalin kita, at igagalang kita hanggang sa huling hininga ko. Mahal na mahal kita, asawa ko. Nang sila'y idineklara ng mag-asawa at naghalikan sila sa harap ng altar, napuno ang simbahan ng palakpakan at sigawan ng tuwa. Ang pamilya nila, ang mga kaibigan, lahat ay saksi sa tagumpay ng kanilang pag-ibig. Ang resepsyon ay ginanap sa bakura ng bago nilang bahay sa Laguna, ang bahay na itinayo ni Ryder para sa pamilya ni Evie, na ngayon ay simbolo na rin ng kanilang pag-iisa. Simpleng salo-salo lang pero puno ng saya. May kantahan, sayawan, at walang katapusang kwentuhan at tawanan. Nakaupo sina Evie at Ryder sa isang sulok, magkahawak kamay, pinagmamasdan ang mga mahal nila sa buhay na nagsasaya. Masaya ka ba? Tanong ni Ryder, hinahalikan ang kamay ni Evie. Ngumiti si Evie. Sobra, Ryder. Sobrang saya. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Simula pa lang ito, mahal ko, sabi ni Ryder. Simula pa lang ng marami pang masayang araw na magkakasama tayo. Napatingin si Evie sa langit, sa mga bituing kumikislap. Naalala niya ang mga panahong puno siya ng takot at pangamba, ang mga panahong akala niya ay wala ng pag-asa. Pero ngayon, heto siya, kasama ang lalaking mahal niya, napapaligiran ng mga taong nagmamahal sa kanila. Ang pag-ibig nila ay hindi isang fairy tale na walang problema. Dumaan sila sa mga pagsubok, sa mga sakit, sa mga pagdududa. Pero sa bawat unos, mas lalo silang kumapit sa isa't isa. Natuto silang magpatawad, magtiwala, at higit sa lahat, magmahal ng walang kondisyon. Alam nila na marami pang hamon na darating sa kanilang pagsasama. Ang buhay may asawa ay hindi laging masaya. Pero handa na sila. Handa na silang harapin ang anumang ibato sa kanila ng tadhana, basta't magkasama sila. Dahil ang kanilang pag-ibig, na nagsimula sa isang hindi inaasahang pagtanggap, na sinubok ng mga lihim at pagtanggi, na lumago sa gitna ng mga pag-aalinlangan at takot, ay isang pag-ibig na tunay. Isang pag-ibig na nagbibigay buhay, nagpapagaling, at nagpapatunay na kahit gaano pa kalaki ang agwat ng mundo, kahit gaano pa kahirap ang daan, ang tunay na pagmamahalan ay laging mananaig. Habang papalalim ang gabi, at unti-unti nang namaalam ang mga bisita, naiwan sina Evie at Ryder sa ilalim ng kalangitan, yakap-yakap ang isa't isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang magsisimula. At sa bawat pahina nito, isusulat nila ang isang kwento ng pag-ibig na walang hanggan. Dahil sa huli, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ang siyang laging nagwawagi. At sina Evie at Ryder, ang buhay na patunay nito. Ang kanilang pag-iisa ay hindi lang pag-iisa ng dalawang puso, kundi pag-iisa ng dalawang pangarap, ng dalawang pamilya, at ng isang kinabukasang puno ng pagmamahalan. Sige, naiintindihan ko. Narito ang aking mensahe o pasasalamat para sa mga mambabasa, bilang ako ang may akda ng kwentong ito. Mahal kong mga mambabasa at tagapakinig. Isang taos-pusong pasasalamat ang nais kong ipaabot sa inyong lahat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglaan ng oras, sa inyong pagsubaybay, at sa inyong walang sawang pag-antabay sa kwento nina Evie at Ryder, mula sa unang kabanata hanggang sa huling hininga ng kanilang pag-ibigan. Ang inyong presensya, kahit sa katahimikan ng inyong pagbabasa o pakikinig, ay malaking bagay para sa isang manunulat na tulad ko. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang buhay, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo.
Naramdaman ko ang kilig ni Evie sa bawat matamis na salita ni Ryder, ang kanyang kaba sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, at ang kanyang luha sa bawat sakit na kanilang pinagdaanan. Naging saksi ako sa pagbabago ni Ryder, mula sa isang supladong boss, patungo sa isang mapagmahal na kasintahan at asawa. May mga pagkakataong napapangiti ako habang nagtatype, at may mga sandali ring napapahinto ako, dinadama ang bigat ng kanilang mga pasanin. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon, saya, lungkot, pag-asa, at higit sa lahat, pag-ibig. Sa likod ng bawat salita at bawat eksena, umaasa akong may mga aral at mensahe kayong napulot. Nais kong iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay dumadaan sa mga pagsubok, mga hindi pagkakaunawaan, at minsan, sa matinding sakit. Ngunit ang pag-ibig na tapat, yung handang magpatawad, magtiwala, at lumaban, ay siyang laging nagwawagi. Nais ko ring bigyang diin ang kahalagahan ng pamilya, ang kanilang suporta, pag-unawa, at minsan, maging ang kanilang pagtutol, ay bahagi ng ating paghubog bilang tao. At higit sa lahat, ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili ay hindi kailanman dapat isuko, gaano man kahirap ang sitwasyon. Ngayon, nais ko kayong anyayahan na ibahagi ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa o pinakikinggan ang kwento ni na Evie at Ryder? Aling bahagi ang pinakapumukaw sa inyong damdamin? Mayroon ba kayong paboritong karakter o eksena? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ang inyong mga pananaw ay mahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang kanilang paglalakbay, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang mas marami pa ang makaalam sa kwento ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit pinatatag ng tunay na pagmamahalan. Muli, maraming salamat sa inyong walang katapusang suporta. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.